Sa video na ito ay mas makikilala nyo ng lubusan ang tinaguriang ultimate heartthrob ng Philippine showbiz na si Piolo Pascual. Malalaman niyo dito ang kanyang biography or lifestyle, ang kanyang mga sikreto sa pagpapanatiling mukhang bata, ang prinsipyo niya pagdating sa pera o ang kanyang money habits, makikilala niyo ang kanyang mga naging karelasyon, kung mayroon na nga bang nagpapatibok ng kanyang puso sa kasalukuyan at kung kailan at saan nagsimula ang kanyang karera. Masisilip nyo rin sa video na ito ang house tour ng kanyang 2-story neo-eclectic home sa Las Vegas, Nevada, ang kanyang 3-bedroom bungalow house sa Los Angeles County, California, at ang kanyang sprawling modern tropical hilltop mansion sa Batangas. Tampok din dito ang kanyang Filipino-inspired boutique resort na Isla Amara, ang kanyang iba't ibang negosyo at ang kanyang koleksyon ng mga mamahaling sasakyan. Ang actor, model, singer, TV host, comedian at film producer na si Piolo Pascual ay may buong pangalan na Piolo Jose Nonato Pascual. Siya ay ipinanganak noong January 12, 1977 sa Malate, Manila. Ang kanyang mga magulang ay sina Amelia Amy Nonato Pascual at Philip Victoriano Pascual. Ang kanyang ama na may lahing German at Spanish ay naging casting director para sa mga international films na kinukunan sa Pilipinas at naging occasional actor. Si Piolo ay may 5 kapatid na sina Ana Carmina, Paulette Ann, Pocholo Jose, Pamela Ann at Patricia Ann at siya ang bunso sa kanilang 6 na magkakapatid. Ang kanyang kapatid na si Ana Carmina o Chiki ay nagtatrabaho bilang isang financial advisor at siya rin ang long-time financial advisor ni Piolo. Samantala, pinipili ng iba pa niyang mga kapatid na panatilihing pribado ang kanilang buhay. Ang actor ay nag-aral ng elementary at high school sa St. Francis School sa Santa Ana, Manila, kung saan sumali siya sa theater group ng kanilang paaralan. Noong 1994, habang nasa 3rd year high school siya, ay nagsimula siyang lumabas sa sikat na television variety show na That's Entertainment. Kalaunan, iniwan niya ang nasabing programa upang makapag-focus sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Pumasok siya sa University of Santo Tomas o UST, kung saan una niyang kinuha ang kursong Bachelor of Arts in General Education. Nang maglaon, lumipat siya sa kursong Physical Therapy bilang paghahanda sa kanyang planong paglipat sa United States. Habang nag-aaral sa UST, naging miyembro rin siya ng Teatro Tomasino. Gayunpaman, hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo dahil mas pinili niyang tahakin ang landas ng entertainment industry at ituon ang kanyang buong atensyon sa pagbuo ng karera bilang artista. Gayunpaman, naputol pansamantala ang umuusbong na karera ni Piolo sa pag-arte nang siya ay 18 years old. Kasama ang kanyang kapatid na si Pats, lumipat siya sa United States upang makasama ang kanilang ina na noon ay 6 na taon nang naninirahan at nagtatrabaho roon. Nanirahan sila sa Los Angeles, California, kung saan nagsumikap si Piolo sa pamamagitan ng pagtanggap ng iba't ibang trabaho. Kabilang dito ang pagiging ER representative sa ospital na pinagtatrabahuan ng kanyang ina at pagiging security guard sa Academy Awards. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa ibang bansa, hindi niya kailanman isinantabi ang kanyang pangarap na maging artista. Pagsapit niya ng 21 years old, nagpasya siyang bumalik sa Maynila upang muling ituloy ang kanyang karera sa pag-arte. Alam niyo ba mga Meg na si Piolo ay ang first ever Filipino actor na inimbitahang dumalo sa Paris Cinema International Film Festival 6th edition noong July 2008. Mula nang maging Christian siya, isinasabuhay niya ang kanyang motto na Let Go and Let God. Ilan sa kanyang mga hinahangaang artista sa Hollywood ay sina Natalie Portman at Winona Ryder. Bilang isang aktor, itinuturing niyang paboritong bahagi ng kanyang katawan ang kanyang mga mata dahil naniniwala siyang ito ang window to the soul and one of the most expressive features. Nakagawian ni Piolo ang pagdarasal bago matulog at ito rin ang una niyang ginagawa pagkagising sa umaga. Pagdating naman sa pantulog, mas gusto niya ang simpleng puting t-shirt at boxer shorts. Ang paborito niyang fictional hero ay si Superman. Ayon sa kanya, kung hindi siya naging artista, malamang ay naging pilot o newscaster siya.
Ang ina ni Piolo Pascual na si Amelia at ang ina ni Judy Ann Santos na si Carolina ay matalik na magkaibigan noong sila ay nasa high school pa lamang. Matapos ang 40 years, muli silang nagkita at nagkasama sa Toronto, Canada. Sa kabila ng kanyang hectic schedule, laging nakakahanap si Piolo ng oras upang magpunta sa gym at magsagawa ng disciplined workout. Nakaugalian din niyang bumawi ng tulog tuwing may mahahabang pahinga sa pagitan ng mga taping o shooting. Kapag naman meron siyang higit sa isang araw na bakante, karaniwan siyang nagda-diving na isa sa kanyang mga paboritong libangan. Ang kanyang sikreto sa pagpapanatiling bata ng kanyang hitsura ay ang sapat na tulog, regular na pag-iihersisyo, pagkain ng masustansyang pagkain tulad ng prutas at gulay, pag-inom ng maraming tubig at matibay na pananampalataya sa Diyos. Bagamat iniiwasan niyang kumain ng baboy at baka, hindi niya minsan mapigilang kumain ng mga paborito niyang pagkaing Pilipino gaya ng chicharong bulaklak at bagnet. Mahilig din siya sa suka, lalo na ang pinakurat na madalas niyang ipinapares sa kanyang pagkain. Ang mga prinsipyo niya pagdating sa pera or money habits niya ay mamuhay ayon sa kakayahan, mag-ipon at iwasan ang pangungutang. Sinisiguro niyang hindi siya gumagastos ng higit sa kanyang kinikita at hindi niya binabago ang kanyang pamumuhay kahit lumalaki ang kanyang kita. Inuuna niya ang pag-iipon at paghahanda para sa kinabukasan ng kanyang sarili at pamilya. Karamihan ng kanyang kinikita ay inilalagay niya sa bangko at hanggat maaari ay iniiwasan niyang gumastos sa mga luho at hindi kinakailangang material na bagay. At ang kanilang pamilya ay may itinatag at pinunduhan na foundation at ito ay ang Hebreo 12 verse 1 foundation. Ito ay nakatuon sa pagtulong sa mga nangangailangang komunidad sa pamamagitan ng mga medical mission, relief operations para sa mga biktima ng kalamidad at suporta sa edukasyon. Layunin nitong mapabuti ang buhay ng mga kapuspalad sa pamamagitan ng serbisyong pangkalusugan, ayuda at mga programang pang-edukasyon. Inamin ni Piolo na nagkaroon na siya ng mahigit 30 girlfriends sa kabuuan ng kanyang buhay. Ayon sa kanya, nagsimula siyang magkaroon ng mga kasintahan noong siya ay nasa elementarya pa lamang. Gayunman, itinuring niya ang mga relasyong iyon bilang mga simpleng paghanga o fling lamang na hindi naman seryoso. Kaya kilalanin natin ngayon ang mga na-link at nakarelasyon ng actor. Ang actress, singer, TV host at humanitarian na si Casey Concepcion ay naging opisyal na naging kasintahan ng actor noong October 21, 2010. Nagsimula ang pagiging malapit nilang dalawa noong 2009 habang magkasama silang bumida sa serye ng ABS-CBN na Lovers in Paris. Inamin din ni Casey kalaunan na mas nauna pa niyang naramdaman ang paghanga kay Piolo bago sila naging malapit sa isa't isa. Noong February 2011 ay inihayag nila sa telebisyon ang kanilang relasyon sa publiko. Ngunit noong November 2011 ay naghiwalay sila kung saan kinumpirma ni Casey ang kanilang paghihiwalay sa isang emosyonal na panayam sa programang The Buzz. Ang singer, TV host, actress at businesswoman na si Pops Fernandez ay nagkaroon ng short-lived relationship sa actor noong early 2000s matapos silang magsimulang magkasamang mag-host ng programang ASAP sa ABS-CBN. Hindi gaanong isinapubliko ang kanilang pag-iibigan noong panahong iyon, ngunit kalaunan ay kinumpirma ni Pops na nag-date sila sa loob ng ilang buwan. Nagtapos ang kanilang relasyon sa maayos na paraan bilang isang desisyong may kaugnayan sa kanilang mga karera, lalo na dahil sa napakaabalang schedule ni Piolo. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, nanatiling malapit na magkaibigan ng dalawa at may respeto sa isa't isa. Ang actress at singer na si Rica Peralejo ay na-link kay Piolo. Naging malapit sila noong 2006 habang magkasamang gumaganap sa seryeng Sa Piling Mo. Ngunit hindi nila kailanman binigyan ng opisyal na label ang kanilang relasyon. Ayon kay Rica, tunay silang nagmalasakit sa isa't isa at napag-usapan pa nila ang posibilidad ng pag-aasawa, bagamat hindi ito nauwi sa formal na relasyon. Malaki rin ang naging impluwensya ni Piolo sa buhay ni Rica dahil ang aktor ang nagpakilala sa kanya sa pananampalatayang Kristiyano. Noong 2025, muling nagsama ang dalawa bilang magkapareha sa pelikulang Manila's Finest.
Ang actress na si Shaina Magdayao ay romantikong na-link rin sa aktor. Si Shaina ay matagal nang iniuugnay kay Piolo matapos silang unang magsama sa teleseryeng Lobo noong 2008. Mahigit isang dekada nang pinag-uusapan ang kanilang espesyal na samahan na inilarawan nila bilang eksklusibo ngunit walang opisyal na label. Bagamat pinipili nilang panatilihing pribado ang kanilang relasyon, patuloy silang nauugnay sa isa't isa, lalo na matapos ang kanilang muling pagsasama sa Pamilya Sagrado noong 2024. Sa kabila ng mga espekulasyon na natili silang malapit na magkaibigan at may mataas na paggalang sa isa't isa bilang mga profesional sa industriya. Si Kim Rivera na isang Filipino-Chinese model ay na-link din sa aktor. Naging usap-usapan sila noong April 2025 matapos magbahagi ni Kim ng mga larawan mula sa kanilang bakasyon sa Baler. Kabilang ang isang larawang nagpapakita ng isang lalaking nakayakap sa kanya habang nasa yate. Dahil kahawig ng mga tattoo ni Piolo ang nasa larawan, agad itong nagdulot ng mga espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Gayunpaman, pabirong sinabi ni Kim na ang lalaki ay kamukha lamang ng aktor at hindi niya kinumpirma ang anumang romantikong ugnayan sa pagitan nila. Naniniwala naman ang maraming netizen na maaring pagkakaibigan lamang ang ipinakita sa mga larawan dahil kilala si Piolo sa pagiging malapit sa kanyang mga kaibigang babae. At si Donabel Lazaro ay ang former non-showbiz partner ni Piolo. Ayon kay Donabel sa mga panayam, hindi naging matagumpay ang kanilang relasyon dahil pareho pa silang bata noon at hindi lamang talaga sila itinadhana para sa isa't isa. Kahit hindi sila nagkaroon ng pangmatagalang romantikong relasyon, ay nagkaroon sila ng isang anak na si Inigo Pascual na isinilang noong September 14, 1997. Bagamat hindi nagtagumpay ang kanilang relasyon noon ay napanatili nila ang isang maayos at responsableng samahan bilang mga magulang. Pinili ni Donabel na mamuhay ng pribado at pinalaki si Inigo sa United States habang sinikap niyang manatiling bahagi si Piolo sa buhay ng kanilang anak sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga report card nito, pagbibigay ng mga update tungkol sa mahahalagang yugto ng paglaki at maging sa mga hamon na kinaharap noong kabataan. Dahil sa kanilang mahusay na co-parenting at patuloy na suporta, lumaki si Inigo na may matibay na gabay mula sa kanyang mga magulang at nakabuo ng matagumpay na karera sa industriya ng entertainment. At sinabi ni Piolo sa panayam na mahigit isang dekada na siyang walang opisyal na karelasyon at mas nakatuon sa kanyang karera, anak at pananampalataya. Kilala rin siya sa pagiging pribado pagdating sa kanyang personal na buhay, kaya nananatiling haka-haka lamang ang mga usap-usapan tungkol sa kanyang mga napapabalitang relasyon. May kaunting kaalaman naman tayo mga Meg tungkol sa kanyang karera. Si Piolo ay nagsimula sa kanyang karera sa showbiz noong 1994 sa variety show na That's Entertainment. Pagkatapos nito, lumabas siya sa ilang palabas sa telebisyon kabilang ang Mara Clara at Gimmick. Naging napaka-popular din ang kanyang love team kasama si Judy Ann Santos noong early 2000s. Ang kanilang mga pelikulang Kahit Isang Saglit, Bakit Di Totohanin, Till There Was You at Don't Give Up on Us ay kumita ng mahigit 100 million pesos sa takilya. Ang pelikula niyang Milan kasama si Claudine Barreto ang naging isa sa kanyang pinakamalalaking box office hits. Sa kanyang mga unang taon bilang mga awit, nakasama niya sina Dieter Ocampo, Bernard Palanca, Jericho Rosales at Carlos Agassi sa grupong The Hunks, isang all-male entertainment group. Noong 2002, ginampanan ni Piolo ang karakter na Jules sa kinikilalang pelikulang Dekada 70. Dahil sa kanyang mahusay na pagganap, nakatanggap siya ng 8 parangal bilang Best Supporting Actor at binigyan din ng espesyal na pagkilala ng GMMSF Box Office Entertainment Awards. Noong 2003, naging platinum ang kanyang debut album na Piolo. Naging platinum din ang kanyang ikalawang album na My Gift, habang ang kanyang ikalimang solo album na Timeless ay nakamit ang triple platinum status. Noong 2008, bumida siya sa fantaseryeng Lobo kasama si Angel Locsin. Nakatanggap ang serye ng pagkilala mula sa Banff World Media Festival at sa International Emmy Awards. Noong 2009, naging producer si Piolo ng
independent film na Manila sa ilalim ng Bicycle Pictures. Matapos itong magkaroon ng world premiere sa Cannes Film Festival noong May 2009, naging opening film ito ng 5th edition ng Cinemalaya Independent Film Festival noong July ng parehong taon. Noong 2013, muling dumalo si Piolo sa Cannes Film Festival kasama ang pelikulang On the Job. Ang kanyang iba pang TV shows at mga pelikula ay ang Paano Kita Iibigin, The Kingdom, Love Me Tomorrow, My Love Will Make You Disappear, Meet, Greet and Buy, Northern Lights, A Journey to Love, Home Sweetie Home, Since I Found You, My Papa P, Flower of Evil at marami pang iba. Sa loob ng 3 dekada ni Piolo sa industriya ng showbiz, marami na siyang naipundar. Isa sa mga ito ang kanyang 2-story neo-eclectic home na matatagpuan sa Las Vegas, Nevada, USA. Ang bahay ni Piolo ay may gateless facade na kahawig ng karaniwang American shingle-roofed home at sa unang tingin pa lamang, makikita na agad ang simple at hindi magarbong personalidad ng may-ari. Ang entertainment area ay isa sa most comfortable na bahagi ng bahay para sa pamilya ni Piolo. Tampok dito ang pair of heart-shaped accent chairs na kulay pula na nagbibigay ng striking contrast sa black sectional sofa. At mayroon ding modern fireplace with glass cover na perpekto para sa malamig na panahon at relaxing na bonding moments. Makikita sa living room ang kagustuhan niya na panatilihing simple ang kanyang tahanan at ang off-white walls, warm lighting at well-chosen pieces na may kakaibang disenyo ay lumilikha ng cozy ambience. Ang kitchen ay maayos ang pagkakaayos nito at tampok dito ang varnished wooden cabinets na bagay ipares sa sleek black appliances. Bihira nilang ginagamit ang formal dining area dahil mas madalas silang kumain sa kitchen counter at sa 4-seater round table. At kapansin-pansin dito ang eleganteng dekorasyon kabilang ang contemporary chandelier at abstract artworks na nakalagay sa indigo-colored walls. Nagtatampok ang staircase ng carpeted steps at risers at mayroon din itong tubular metal handrail na nakakabit sa wall para sa dagdag na suporta at seguridad. Ang master bedroom ay mayroong queen-size bed na may padded headboard at frame at may leather recliner na may foot massager na nagbibigay kay Piolo ng isa pang lugar para makapagpahinga pagkatapos ng mahabang araw. Para sa master bedroom, pinili ng actor ang black and white color scheme at nagbibigay naman ng kulay at artistic touch sa espasyo ang replica painting ng Pablo Picasso's Girl Before a Mirror. Ang ensuite bathroom ng master bedroom ay may wooden vanity na nilagyan ng white countertop. Kapansin-pansin din na walang partition na naghihiwalay sa bedroom at bathroom na lalong nagbibigay diin sa pribado at personal na karakter ng espasyo. Ang patio ay matatagpuan malapit sa swimming pool na may Zen-inspired design dahil wala itong walls na humaharang sa hangin na nananatiling presko at relaxing ang lugar. At sa outdoor area ay may bear-shaped swimming pool na sumasakop sa malaking bahagi ng backyard. Isa pa sa mga naipundar ng aktor ang isang 3-bedroom bungalow house na matatagpuan sa Los Angeles County, California, USA na kanyang ibinigay bilang regalo sa kanyang ina. Ang harapan ng bahay ay simple at hindi rin magarbo at may low stone fences na nagsisilbing bakod nito kaya mas bukas at welcoming ang kabuuang itsura ng property. Sa living area ay may 3-piece sala set na nabili noong 1999 at dating nasa bahay ni Mommy Amy sa Monterey Park at ito ay nananatiling matibay at maayos hanggang ngayon. Dahil dito, pinili niyang patuloy itong gamitin kaysa palitan ng bago. Simple at minimalist ang living area, ngunit nagkakaroon ito ng makulay na dating dahil sa abstract painting ni Ivan Acuña at sa family portrait ng pamilyang Pascual na kuha ni Raymond Isaac. Mula rin sa bahay ni Mommy Amy sa Monterey Park ang glass-topped dining table na may upuan para sa 6 na tao habang nagbibigay ng artistikong dating sa espasyo ang replika ng The Creation of Adam ni Michelangelo. Maaring humanga ang mga bisita sa kahanga-hangang koleksyon ni Mommy Amy ng mga crystal at porcelain pieces na maingat na nakadisplay sa isang eleganteng cabinet na sadyang inilaan para sa kanyang mahahalagang mga koleksyon. Dahil sa L-shaped layout ng kitchen, mas madali para kay Mommy Amy ang kumilos sa loob ng espasyo habang naghahanda at nagluluto ng pagkain. Sa bedroom ay makikita ang iba't ibang shades of purple na siyang paboritong kulay ni Mommy Amy.
Mula sa kanyang queen-size bed, komportableng napapanood ni Mommy Amy ang mga palabas ni Piolo habang ang ceiling fan na may leaf-shaped blades ay nagbibigay ng African safari-inspired na tema sa silid. Hindi pangkaraniwan ang walk-in closet at banyo ni Mommy Amy dahil bukod sa pagiging maluwag at functional, nagsisilbi rin itong isang komportableng personal na espasyo. Mayroon itong puting sofa, eleganteng dresser at may shelves na nakalaan para sa kanyang doll collection. Mayroon ding sariling private cottage si Piolo sa loob ng property ng kanyang ina na may simple, komportable at praktikal na disenyo. Bagamat bihira niya itong magamit o mapuntahan, kumpleto pa rin ito sa mga pangunahing pangangailangan. Ang backyard ay nagsisilbing playground ng mga apo ni Mommy Amy, kung saan maaari rin silang mag-swimming at mag-enjoy sa pool. At ang veranda ay matatagpuan malapit sa backyard na may black leather couch at malaking TV na isa ring paboritong tambayan ng mga apo ni Mommy Amy. At si Piolo ay mayroon ding sprawling modern tropical hilltop mansion na matatagpuan sa Batangas. Ang hilltop mansion ng aktor ay isang modernong puting tahanan na may malapad na driveway at napapalibutan ng luntiang damuhan, ornamental plants at iba't ibang uri ng puno na nagbibigay ng elegante, maaliwalas at natural na kapaligiran. Ang bahay ay isang moderno at marangyang dalawang palapag na tahanan na may minimalist design at puti ang pangunahing kulay ng estruktura. Tampok dito ang malalaking glass windows, swimming pool na napapalibutan ng pool deck at ilang outdoor lounge chairs at may luntiang damuhan at mga puno na nagbibigay ng elegante at resort-like na ambience. Ang ikalawang palapag ay may malawak na covered balcony na may dark wood ceiling, built-in display shelf at glass railings, habang tampok sa disenyo ng bahay ang geometric lines at decorative vertical slats na nagsisilbing architectural accent at sunshade. Ang living area ay may high ceiling, sliding glass doors at open concept na disenyo na nagtatampok ng komportableng seating area na may blue sofa na may makukulay na accent pillows, may ottoman at malaking kahoy na center table. Makikita rin sa living area ang malaking gray sectional sofa at may malalaking glass doors at windows, habang ang isang malaking wall art na kulay asul ang nagsisilbing pangunahing focal point ng silid. Ang espasyo ay nagtatampok ng malaking kahoy na dining table na may mangkok ng sariwang prutas, may eleganteng floating staircase na may dark wood steps at iba't ibang ornamental plants sa malalaking paso, habang ang wall art ay nagbibigay ng karagdagang dekorasyon at character sa silid. Ang garden nook ay may black rattan table at mga upuan bilang outdoor seating area. May mga nakasabit rin na paso at iba't ibang ornamental plants. May garden pathway na gawa sa stepping stones na napapaligiran ng mga halaman, habang ang mga paso, planter boxes at bahagyang natatakpang konkretong pader ay nagbibigay ng maayos at kaaya-ayang hardin na may pribadong kapaligiran. Ang isang malawak na terrace ay may glass railings, ornamental plants at may malaking pergola na gawa sa black metal beams na nagsisilbing covered outdoor lounge area. At ang rooftop viewing deck na may glass railings ay nag-aalok ng magandang tanawin ng kabundukan at tubig sa malayo. Ang infinity pool ay may blue mosaic tiles at lounge chair at nakaharap ito sa kahangahangang tanawin ng dagat at kabundukan. At ang infinity pool rin ay napapalibutan ng luntiang hardin, mga puno at tropical na mga halaman, habang ang makulay na kalangitan ay nagbibigay ng mas kahangahangang ambience. Isa sa mga bunga ng kanyang pagsisikap ay ang kanyang mga negosyo. Si Piolo ay isa sa co-owner ng Isla Amara kasama ang actress na si Catherine Bernardo at ang iba pa nilang mga business partner. Ang Isla Amara ay isang Filipino-inspired boutique resort na matatagpuan sa napakagandang Leo Tourism Estate sa El Nido, Palawan na binuksan noong October 2022. Matatagpuan sa pinakasentro ng hotel ang isang napakagandang outdoor swimming pool na napapalibutan ng luntiang halaman at nag-aalok ito ng kahangahangang tanawin ng kalikasan at ng malawak na kalangitan.
May kabuuang 42 guest rooms ang Isla Amara na idinisenyo upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga bisita, kabilang ang Garden View Villa, poolside room with terrace at family room. Mula sa terrace ay matatanaw ang napakagandang tanawin ng resort. Mula rito ay maaaring pagmasdan ng mga bisita ang malinaw na tubig ng pool at ang maaliwalas na kapaligiran. Mayroon ding maluwag na conference room kung saan maaaring idaos ang mga pagpupulong, seminar at iba pang mahahalagang talakayan kasama ang team. At mayroon ding isang al fresco bar kung saan maaaring mag-relax ang mga bisita habang umiinom ng kanilang paboritong inumin at nakikipagkwentuhan sa kanilang travel buddies. Mas lalo pa itong pinaganda ng lokasyon nito na malapit sa dalampasigan na matatagpuan lamang 1-minute walk away. Ang actor ay isa sa mga co-founder at producer ng Spring Films, isang independent film production company na itinatag noong 2009. Kasama ang direktor na si Joyce Bernal at ang president ng Cornerstone Entertainment na si Erickson Raimundo. Kilala ang kumpanya sa paglikha ng iba't ibang uri ng pelikula, mula sa mga patok na mainstream films hanggang sa mga indie projects na kinikilala ng mga kritiko. Nakagawa ang Spring Films ng maraming matagumpay na pelikulang Pilipino na nagsimula sa sikat na comedy franchise na Kimi Dora. Kabilang din sa kanilang mga kapansin-pansing proyekto ang Kita-Kita noong 2017, Meet Me in St. Gallen noong 2018, Hayop Ka noong 2020 at marami pang iba. At nag-franchise rin siya ng Panadero Bake Shop na ang first branch ay binuksan noong December 2025 sa ground floor ng Intrepid Plaza sa Eastwood, Quezon City. Tinaguri ang pambansang panadero ang aktor na si Piolo Pascual matapos siyang pumirma bilang opisyal na ambassador at magbukas ng sarili niyang mga sangay ng Panadero Bake Shop. May mga naipundar rin si Piolo na mga sasakyan tulad ng Hyundai Santa Fe Hybrid na nagkakahalaga ng mahigit 3.3 million pesos, Hyundai Elantra N na nagkakahalaga ng mahigit 2.7 million pesos, Hyundai Stargazer X na nagkakahalaga ng mahigit 1.3 million pesos, Hyundai Creta N-Line na nagkakahalaga ng mahigit 1.3 million pesos, Hyundai Elantra Hybrid na nagkakahalaga ng mahigit 1.6 million pesos, Hyundai Elantra N-Line na nagkakahalaga ng mahigit 1.7 million pesos. At mayroon din siyang limousine van na nagkakahalaga ng mahigit 3 million pesos. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless.